Exposing and defeating the enemy of the gospel, understanding the danger of hypergrace, lesson 4. Karon nga mga panahon na igsoon, daghan na kaayo og nagaganahan, daghan jud kaayo ganahan. Many believers are hearing the message about grace, but not full message of the gospel. Nindot man ang grasya igsoon, no? Tama ba? No? Kay nabuhi man gyud ta sa grasya sa Ginoo. Apan daghag tao igsoon or daghag believer na ang ilahang na dawatan na pagpanudlo ingon ani siya, because God is gracious, I can live however I want. Tungod kay grabe ang grasya sa Ginoo, pwede kong magpuyo sa gusto nako nga kinabuhi. So walay limitation. Diha walay kural ba? Walay boundaries. No, usa ka Kristohanon mo na ang tudlo sa hypergrace. Other believe, since I am already forgiven, I don't need to repent or be accountable. Hadlok kay siya igsuon. Naluwas biya ta sa Ginoo. No? Hadlok kay siya nga teaching igsuon tungod kay gi-forgive na daw siya sa Ginoo. Di na daw siya kailangan mag-repent, di na siya kailangan maghinulsol, di na siya talikod. No? Di na siya muduol sa Ginoo, wala na siya accountability sa tanan niyang pagabuhaton. So okay lang ang tanan. So delikado siya nga teaching igsoon. This teaching is often called hypergrace. It's emphasized forgiveness but ignores transformation. Ang hypergrace na teaching igsoon, ga-emphasize siya, gipasaylo ta sa Ginoo, pero gi-ignore niya ang kausaban, ang new life. The Bible shows that truth, grace is not just forgiveness, it is power to change. Ang grasya sa Dios igsuon, wala lang siya nagi-forgive ta niya. Ang kaagibat sa grasya is forgiveness igsoon. Wala lang naghatag forgiveness sa tuwa, but aduna siya gahom sa kausaban sa usa ka tao. Definition, ato ang sayron igsoon kung unsa ang definition sa hypergrace. What is hypergrace? According to GotQuestions.org, hypergrace has been used to describe a new wave of teaching that emphasize the grace of God to the exclusion of other vital teachings such as repentance and confession. Wala nila gi-appeal igsoon. Muning delikado ang hypergrace nga teaching tungod kay gi-emphasize didto nga ang grasya sa Dios, the grace of God to the exclusion of other vital teachings as repentance and confession. Gitanggal nila igsoon. Ang repentance, gitanggal nila ang confession, which is mao ang usa ka importanteng butang na masayran sa usa ka believer. No, sa dihang mo follow siya kay Jesus. Hypergrace teachers maintain that all sin, past, present, and future has already been forgiven, so there is no need for a believer to ever confess it. Mo kana ang pagpanudlo igsoon na ang imuhang sala kaniadto, imong sala karon o ang imuhang sala ugma or sa moabutay gipasaylo na sa Dios. Gipasaylo na daw sa Ginoo, no? And there is no need for a believer to ever confess. Wala na daw need igsoon. Ato na siyang i-counterfeit sa tuang unsa sa tuang mga pagtulunan nato karon igsoon, which is dili siya tinuod, no? Ang imuhang sala ugma wala lang ta kaniduol sa Ginoo ug ang imuhang sala. Wala lang ta naabot si Jesus dinhi sa kalibutan aron papasaylo ta sa tuang sala. Wala untay sacrificial offering. No, dili siya tinuod igsoon apan mao kini ang ilahang pagpanudlo. Hypergrace teaching says that when God look at us, He sees only a holy and righteous people. Maskin pag nakasala ka igsoon, nagbuhat kag immorality karon dayon ang nakit-an sa Ginoo si mo holy ka ug righteous. Kadlok ana. Nya moabot ang Ginoo. Nya mo claim ka nga luwas ka, lisod siya igsoon, lisod siya i-reconcile sa usa ka tarong nga paghunahuna sa usa ka believer igsoon nga nagbuhat kag sala pero ang tan-aw sa Ginoo mo holy and righteous. Dili siya tinuod, bakak siya igsoon. The conclusion of hypergrace teaching is not bound by Jesus teaching. Wala na daw sila sunod sa pagpanudlo ni Jesus even as they are not under the law. Hypergrace believers are not responsible for their sins. So wala na responsibilidad ang usa ka hypergrace na believer igsoon sa ilahang sala.
o wala na sila nag-follow po sa teaching ni Jesus, pili na lang, igsuon. Kanang mga maayong pulong gani, na blessing na lang always, blessing, forgiveness, and favor. Pero ang sunod na mga verses sa Bible, pag moingon si Jesus na, repent because the kingdom of heaven is near, wala na sila ha, legalism naman siguro ni sila. No, mga brand na hinuon og legalism, which is the right na pagabuhaton sa usa ka Kristohanon igsuon, dapat naadjud ang grace ug naadjud ang truth, kauban gyud na sila. So ang ilahang focus igsuon, grasya lang, walay kamatuoran. Padayon nato. And that anyone who disagrees is pararisical legalist. In short, hyper-grace teaching corrupt the grace of God into the license for immorality. Hyper-grace teaching igsuon, tagaan kag lisensya nila nga magbuhat ka og daotan, butang sa imuhang kinabuhi. In Jude 1:4, it says here, for certain individuals whose condemnation was written about long ago have secretly slept in among you. Dugay na day ni igsuon. Dugay na kay ni nga issue di ay. Nauna pa, wala pa ta na tao. Naana day ni siya. No, katudong certain individual na abot daw sa church o unsay ginabuhat nila, they are ungodly people who pervert the grace of God into a license for immorality and deny Jesus, our law, our only sovereign Lord. Kani daw sila igsuon, musulod daw sa simbahan, manudlo og mga butang sukwahi nganha sa pulong sa Dios. These ungodly people who pervert or who corrupt, in other words, the grace of God into license of immorality. Nanaday ni sa una igsoon mo nang magbantay kita no sa atuang ginatan-aw sa social media, sa atuang gina-follow sa Facebook, sa YouTube. Unsa na nga teaching igsoon. Amen. No, in 1 Peter 1:5 it says 1:15 to 16 it says here. But now you must be holy in everything you do, just as God who chose you is holy. For the scriptures say, you must be holy because I am holy. Against ni sa hyper-grace na teaching igsuon. Against ni siya. No, makita nato diha na siya cross-reference sa Leviticus dahil tungod kay as per gibasa nato ganina, dili na sila under sa law. Pero dili siya pwede igsuon nganuman ang Old Testament manggod. Ang New Testament mao na siyang salamin sa Old Testament. Dili pwede nga mo follow ka og grasya kung wala nimo gi-follow ang Old Testament igsuon. Kauban gid na siya because as the pulong sa Ginoo gaingon nga wala gi-abolish or gi-demolish ni Jesus ang law but is fulfillment of the law pag-abot ni Jesus kanhi sa kalibutan. So kung ga-follow ka og higher kung nay usa ka tawo ga-follow og hyper grace teaching igsuon, dili sila ganahan ani. Unsay nahibutang sa Leviticus 11:44 to 45, I am the Lord your God, you must consecrate yourself and be holy because I am holy. Dili sila ganahan ubasa ni igsuon tungod kay straight from the heart kay ni siya. Because ang ilahang teaching igsuon is walay repentance, walay kausaban. So meaning walay kausaban, walay holiness and walay righteousness. So sukwahi gyud no ang gi-teach nila mahitungod sa pulong sa Ginoo. Let's check the Apostle Paul writings about grace igsuon. Gikan man jud ni kay Apostle Paul, siya man jud nag-teach ani. And ang tingala ta igsuon nganong nahimo silang hyper grace? Nga gikan man ni kay Apostle Paul ang grasya nga mabasa nato sa Bible. I mean gikan sa Ginoo ang grasya but gi-write gisulat ni Apostle Paul. Basahon nato Romans 6:1 to 4. It says here, well, then should we keep on sinning so that God can show us more and more of His wonderful grace? Magpadayon ba kita sa pagbuhat og sala kay arong makita nato ang unsa ka matahom ang grasya sa Ginoo sa ato ang kinabuhi? Unsay reply ni Apostle Paul? Of course not. Dili gayud. Dili gayud kita magpadayon sa pagbuhat og sala aron ma-experience nato unsa ka maayo ang grasya sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Dili gayud kita magpadayon since we have died to sin, how can we continue to live in it? Or have you forgotten that when we were joined with Christ Jesus in baptism, we were joined in His death? Na dihang nagpabaptize daw ta igsuon, no,
nakauban din nato si Jesus sa iyahang kamatayon. For we died and were buried with Christ in baptism, and just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father, now we may also live. We may also live a new life. Dili gayod igsuon. Mo kana ang sulti ni Apostle Paul sa iyang teaching niya. Siya ang nagmugna aning grasya igsuon. Ug matingala ka nganong na mga tao nga sukwahi ang ilang tinudluan. Ngano man igsuon tungod kay ang kasing-kasing wala gyud na generate. Ungenerated heart, wala na usab ba. Gusto lang na magpuyo gihapon. Kaila sila kay God, kaila sila kay Jesus, pero gusto gihapon magpuyo sa ilang kaugalingong gusto. So kana siya igsuon. No? Ana si Apostle Paul, well then should we keep on sinning so that God can show us more and more of His wonderful grace? Of course not. Since we have died to sin, we also may live new life. Nadyo'y kabaguhan, igsoon. Tungod kay patay ta sa tuang pagbuhat og sala, pinaagi kay Jesus Christ. So ato ang sairan, igsoon, ang atulo ka punto nga atong i-share karong adlaw. Hyper-grace belief and mindset that must be exposed and defeated. Una, I have a license to sin because of grace. I have a license to sin because of grace. Okay lang ba taan na igsoon nga natay lisensya sa pagbuhat og sala? Of course, dili siya okay. Ang lie ani igsoon, God already forgive me so I can continue in sin. Gipasaylo na bitaw ko sa Ginoo. Okay lang kayang pagbuhat kung mabuhat gyapon kog sala. Delikado siya igsuon ngano man mali gid siya nga pagpanudlo. Kay naglisod gani struggle kita igsuon makabuhat lang tag sala sa usa ka adlaw nya usahay pa jud di nimo tinihuan ba. Mag-share lang ka og sa imuha bang barkada, sa imong kauban sa office, sa imong disciples, mag-share ka igsuon og about encouragement tapos pag abot nimo sa balay na aday kay mali nga na storya di ang balang espiritu si mo mali man to Carl. Nindot to nga encouragement, pero mas nindot na ikani imong buhaton by next time. Lord, nakasala dahi ko, Lord. Igsoon, struggle ganita, anak. Nya sila, ang ilang teaching, I have a license to sin because of grace. Gihimo ang grasya, igsoon nga lisensya. Which is mali siya nga pagpanudlo. Unya, ang lie ani, God already forgive me so I can continue sin. Pasaylo naman ko sa Ginoo. So, pwede ra ko mag-continue sa kuang sala. For the wages of sin is death. Singular, isa lang kasala igsoon mo ang requirement sa hell. Tapos magpadayon og buhat og sala. No, tungod pinaagi sa grasya sa Ginoo, mali siya nga thinking igsoon. The truth is, the Bible clearly rejects this idea. God's grace does not encourage sin but break its power over our life. Mo kini ang kamatuoran ingong igsoon nga ang grasya sa Dios wala siya nag-encourage na pagbuhat og sala apan iyang gilumpog ang gahom sa sala sa tuang kinabuhi. Mao kana ang grasya sa Ginoo. Mulumpog sa gahom sa sala sa tuang kinabuhi. Grace teaches believer to reject ungodly living and to live self-control, righteous living or righteous lives in the present world. Mao kana ang grasya sa Ginoo igsoon. Nga nagatudlo ka nato na mo reject sa ungodly living, adunay self-control o magpuyo sa kinabuhi nga righteous. Ngani sa kalibutan igsuon. So mo kini ang atuang sundon na pagtulunan. In Romans 6:1-4, nabasa na to ganina, basahon na to gusab. Well then should I keep on sinning so that God can show us more and more of His wonderful grace? Of course not. Since we have died to sin, how can we continue to live in it? Verse 3, or have you forgotten that when we were joined with Christ in baptism, we were joined in Him in His death? For we died and were buried with Christ by baptism, and just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father, we also may live new life. Igsoon. Amen? No? So, dili kita, gi-instruct kita sa Bible, igsoon, nga dili gyud ta wala gyud tay lisensya nga magpadayon og buhat og sala. Wala gyud tay lisensya igsuon. Pag once nga naa si Jesus sa tuwa ang atong conviction igsuon,
is padulong ta didto sa kabaguhan na ay transformation yun igsoon. Walay usa ka tawo igsoon nga naka-experience sa grasya sa Ginoo nga magpadayon sa pagbuhat og sala. Nadyo siya conviction nga muduol sa Ginoo og mangayo og pagpasaylo. Grace is not permission to sin but it's freedom from sin. Ang grasya igsoon, dili siya permission na magbuhat ta og sala. Apan makahatag kanig freedom kanato igsoon. Titus 2:11-13 says here, For the grace of God has been revealed, bringing salvation to the people. O gipakita daw ang grasya sa Ginoo igsoon o naghatag siya kaluwasan sa mga katawhan, and we instructed to turn from godless living and sinful pleasure. We should live in this evil world with wisdom, righteousness, and devotion to God, while we look forward with hope to the wonderful day when the glory of our great God and Savior Jesus Christ will be revealed. The grace of God teaches us to turn from godly living and sinful nature o igsoon. Mo kana ang gitudlo sa atuang halandong Dios, mo kana ang nabutang sa Bible. Dili tong naatay license sa pagbuhat og sala. Pinaagi sa grasya sa Dios. Ang grasya sa Ginoo igsoon ga-teach kanato nga magbuhat ta o magpuyo ta na godly living and maghiwasan nato ang sinful pleasure sa tuang kinabuhi tungod kay delikado kay siya igsoon. Mao kini ang mindset sa hyper grace igsoon. No? Mao kini ang ilahang heart set, mao kini ilahang belief. Pero masayra nato igsoon ang grasya sa Dios maghatag kanato og kabag-uhan. No? Ana diri, we are instructed to turn from godless living in sinful pleasure. We should live in this evil world with wisdom. Wisdom igsuon sa pagbuhat og maayo. Wisdom igsuon na makita nato unsa ang tama ug unsa ang mali. Dapat masayra nato na igsuon, no? And righteousness sa tuang kaugalingon og devotion nganha sa Ginoo. Importante ka na igsuon sa tuang pagpangalagan. God has always been gracious but never tolerate ongoing sin without repentance. Gracious man gyud ang Ginoo. Pero wala siya ga-tolerate sa usa ka tawo nga magpadayon og buhat og sala. Nga walay pag-repent at ubangan sa Ginoo. Exodus 34:6-7. It says here, And he passed in front of Moses, proclaiming, the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. Mukha niya, ang teaching nila igsoon. Blessing lang ba? Claim din na. Amen? Claim dayo na sa mga taga-hyper grace. Nga pagpanudlo igsoon. Kaya nga naman, ang gibutang diri, the Lord compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. Diha lang taman. Muna ilang i-receive. Tungod kay maka-encourage mo na sila ha. Pero sa tuang pagmanudlo din sa church igsoon, ang gitudlo sa tuang pastor, no, is tibuok verse igsoon atong pagabasahon. So dili jud ta mo escape. Talawon jud nato. Ato ang basahon kani ganahan kay sila aning verse 6. Pagka verse 7, dili mo na kay legalism naman na. Wala mo ta nagatudlo diri legalism igsoon. Grace and truth jud na siya. Kauban. No, basahon nato verse 7. Maintaining 1,000 and forgiving wickedness, rebellion, and sin. Ganahan kay sila ani. Pero kaning sunod igsoon, di man ni ma-erase. Kay nabutang man ni sa Biblia. Yet he does not leave the guilty unpunished. He punished the children of their children for the sin of their parents to the third and fourth generation. Naadyo'y punishment igsoon. Dili ni mo na ma-deny, dili mo na ma-erase, dili mo na pwede ma-block ang word sa pulong sa Ginoo igsoon nga naadyo'y punishment pag once na kay guilty si mong kasing-kasing. Dili jud na mawala igsoon. Amen? So i-follow nato ni na teaching, no? Ang truth o ang grace igsoon, dili lang kay nagsalig lang ta sa grasya. Mahimutang hyper grace ana. So mo na siya nga atuan ni siyang gi-expose nga karon nga adlaw. The Lord is compassionate and merciful, but He does not
excuse the guilty and unpunished. Igsoon. Merciful, compassionate kayo, makaluluoy kayo ang Ginoo, makaluluoy, nagahatag og maluy-anon kayo ang Ginoo kanato igsoon, pero wala siya naga-excuse. Pagwayas na'y guilty ang imuhang kasing-kasing, i-punish jud ta sa Ginoo. True grace produces, una, conviction, not comfort in sin. Nadyo'y conviction, igsoon, na makaduol ka sa Ginoo. Conviction nga dili ka mubuhat og butang nga makadaot sa imuha, labi na ang pagbuhat og sala. Mo kana kapag once ang usa ka believer igsoon masayran niya unsa ang tinuod na grasya, na siya conviction sa pagtalikod sa pagbuhat og sala. Dili kay comfort igsoon. Pagbuhat og sala, magtagoy-taghoy lang gihapon. Walay guilty ba? So lisod na siya igsoon. Ikaduha, true grace produces change, not justification or compromise. Na ikausaban igsoon, pag once nga mabasahan nimo nga mali day ang imuhang kuan, mali day ang imuhang tawag ani, mabasahan nimo sa Bible na naday kay mali nga gibuhat igsuon, kana siya maggiya na sa imuha og kabaguhan sa imuhang kinabuhi. Dili kay i-justify na noon nimo si kuan man good Lord. Gidamay magud ko niya Lord, wala man ta ko didto Lord. Wala na Lord, naka-shout na hinuon ko. Nakahubog na hinuon ko Lord. Ana siya justification, di na lang diyan magpaubos ba Lord, pasaylo ako Lord. Baguha ko ani Lord. Ingon ana ang grasya sa Ginoo igsoon. Ang true grace igsoon pag once ma-experience nimo na adyoy kausaban, dili ka need mag-justify, no? Ikatulo, true grace produces holiness and righteousness, not habitual disobedience. Mo gani ilang teaching igsoon, wala gyoy holiness and righteousness tungod kay balik-balik man sila sa ilang ginabuhat na sala. Pero ang tinuod na grasya igsoon, holiness and righteousness, not habitual disobedience. Siguro nagaampo ni sila na Lord, pasaylo ako sa kong sala karon Lord, ugma na pud Lord, pasaylo ako in advance kay buhato na pud nako ni karon. Walay holiness and righteousness. Okay ra kayo no? Lisod siya igsoon tungod kay grabe na ay judgment day nga moabot sa usa ka tawo. Ana gani ang pulong sa Ginoo nga dili niya pasagdan ang guilty, i-punish jud niya. So lisod siya igsoon. Real grace will always push towards holiness and righteousness before God. Mao kana ang tinuod na grasya igsoon. Ug atua ka nang namnamon, atua ka nang dawaton, pag once nga nakabuhat og sala duol sa Ginoo na kay conviction nga Lord, tabangi ko Lord, paundanga ko ani Lord, surrender na ko ni Lord, baguha ko Lord. Lord, himo akong holy, himo akong righteous. Nya na dring hyper grace no unsam ni siya. Lisod kayo siya igsoon, no? Sumao ni siya ang atuang sundon igsoon. No? Ang tinuod na grasya sa Ginoo maghatag og conviction, no, dili comfort in sin, mag-change ka nato, dili mag-justify, mahimo tang holy, magpadayon ta sa pagtuki sa Ginoo nga mahimo ta natay holiness and righteousness, dili siya habitual disobedient. Ikaduha, I don't need to repent or be accountable. Una, na ako'y license sa pagbuhat og sala. Okay lang kayo. Ikaduha, igsoon na lie. Ikaduha nga belief and mindset that must be exposed and defeated. I don't need to repent or be accountable. Di na ako kailangan mag-repent or na ako'y accountability sa akong kaugalingon, sa akong mga mali nga ginabuhat. Pwede ra kong mubuhat yung maskig unsa. Tanawa ang repentance igsoon, nahulog na. Imbis kay mag-repent, magpadayon, nabali na inoon, ni anak na inoon, tungod kay niuk-uk naman. Lahi naman na teaching ang gina-follow. I don't need to repent or be accountable. Una, ang lie ani igsoon, I am already saved. I don't need to confess sin or repent. Muna siya ang lie igsoon. Di na ako kailangan mangayog pasaylo. Di na ako kailangan mutalikod sa kuwang sala tungod kay giluwas nako. Maybe ang salvation sa ilaha igsoon is one-time event lang. Katong panahon siguro nga grabing hinilaka. Nihilak og niyaka gyud. Lord, pasaylo ako sa kuang sala. Lord, tabangi ko Lord. And after ato, okay na kayo. Okay, medyo kaya na makaabil kag seminar igsoon, okay jud siya kayo. Murag na refresh ka ba? Pero pag once nga dinhi mo i-embrace ang kamatuoran sa Bible igsoon, mo ni mahitabo sa imuha. Maybe nagrepent ka ato nga adlaw, kanus ato siya, o nagrepent ang usa ka tawo ato nga believer, kanus ato siya nga adlaw nga event nga grabe kay ka memorable sa iya ha.
Pero katulang siya taman. Dito lang siya taman. Wala na siya nagpadayon. Mao na siya igsuon nga makaingon silang kaugalingon, I don't need to repent or be accountable. Tungod kay katong nga adlaw, one-time event sila ang kinabuhi. Nailhan nila ang Ginoo. Pero wala na gitudlo sa Bible sa tuwa igsoon. Ang gitudlo sa Bible sa tuwa is magpadayon kita. Unsa tong adlaw to, unsa tong tuiga to hangtod karon magpadayon kita sa pag-follow sa kamatuoran nga nahimutang nga gibutang sa Bible igsoon. Ang truth ani, Scriptures clearly teaches that confession and repentance remain part of Christian life. Mo kani ang truth igsoon. No, ang pulong sa Dios nagatudlo kanato igsoon nga ang confession, ang repentance, ang pagtalikod sa sala igsoon, mag-remain na siya nga part sa Christian walk nimo, sa Christian life nimo igsoon. Dili lang tong kaniadto nga nagrepent ka hangtod karon, magrepent ka, maglisod man gani ta igsoon. Dili ka na mo ginatawag nga justification, na ginatawag na sanctification. Unsaon pag-sanctify sa Ginoo sa imong igsoon nga wala naman ka nag-follow siya, wala na may repentance, wala na may change. Dili ka ma-sanctify, dili ka mabago sa Ginoo igsoon. Kung mustap ka og follow siya, mo na ang scripture gaingon, confession and repentance remain part of Christian life. Magpadayon gina siya igsoon, imong confession, ang imuhang pagrepent sa imuhang sala. Lisod siya kayo igsoon. Dili siya one-time event igsoon. Maybe sa uban, no, na one-time event na mausab dayon ilang kaugalingon. But daghang tao igsoon nga magpadayon sila, diya sila gina-change sa Ginoo. Kamo na kailangan igsoon nga dili ka mo ingon nga wala kay accountability sa imuhang kaugalingon. Naa kay accountability. Kailangan nato igsoon na magrepent o be accountable sa tuang kinabuhi. Mali ni siya na pagpanudlo nga giingon, I don't need to repent or be accountable. God is faithful to forgive and cleanse them. When believers confess their sins, God is faithful to forgive and cleanse them. Kung usa daw ka believer igsoon mo duol sa Ginoo mo confess nga Lord nakasala ko. Faithful daw ang Ginoo, faithful gayud ang Ginoo nga maghatag og kapasayloan og limpyuhan ta sa atuang nabuhat nga sala. Repentance means turning away from sin and turning back to God. Nindot siya igsoon na ato ang pagasundon. No, kaysa ko ang kinabuhi kaniadto igsoon, grabe ba ya? Kailangan jud ko magrepent, daghang kay ko suwail jud ko. No, repent ko sa pagdula og Dota. Repent ko sa kisa may Dota player dire. Apit ko namatay sa Dota play, pagbuhat og dula og Dota dito sa tibalog, disgrasya ko sa motor. Guba kay akong tuhod. Ana siya, niadayo lang jud ko dito kay mudula kog Dota. No, wala pa koy Ginoo ato. No, guba kay akong motor, guba kay akong tuhod, may ganili ang dagway, guba na gyud maguba pag yun. Ay na. So lisod siya kayo. Kailangan ka magrepent igsoon sa pagdula og Dota, scatter kana, nindot magkuan man kay naron, nindot man kana sa pananaw sa mga tao karon, daghang kay nagadula og scatter. Nga mali magyud kayo na siya mahurot, daghan ba kay nag-suicide ana. Daghan kay nag-unsa na, nag-commit og kamatayon igsoon tungod kay napurdoy sila sa scatter. Sa kuha, wala man ko na naabtan, kaya wala man ko gabuhat na Lord. Ana siya igsoon. So ako ang naabtan igsoon, kailangan kong magrepent sa pagbaligya og drugs. Kailangan kong magrepent sa sa paggamit og drugs. Kailangan mo na siya igsoon, kay bandage mo na sa imuha. Kung muundang ka sa pagbuhat sa ingon igsoon og repentance sa imuhang kaugalingon, wala jud kabaguhan, mubalik jud ka igsoon mo na siya nga gasaligta sa grasya sa Dios tungod kay ang grasya sa Dios ang kaakibat ana transformation. Amen? No? 1 John 1:8 to 10. It says here, if we claim we have no sin, we are only fooling ourselves and not living in truth. Pag mingon na sa itong kaugalingon, igsuon, nga wala tay sala, ato alang gilimbungan ng atong kaugalingon, o wala ta nagpuyo sa kamatuuran. But if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness. Pag once na mo confess ta igsoon sa tuang salangan ha sa Ginoo, faithful and just jud ang Ginoo nga pasayloon ta sa tuang mga sala ug limpyuhan ta niya sa tanan natong kamalian
o sa tanan natong wickedness na gibuhat. Verse 10, if we claim we have not sinned, we are calling God a liar and showing that His word has no place in our heart. Pag mo claim daw tayo nga wala tayo sala, pero dili man na siya tinuod. Kaya ang tanan tao nakasala og nalayo man sa himaya sa Dios. Mo ka na ang kamatuoran igsoon. Pero ang usa ka tawo igsoon mo claim gani mo gani ang teaching. No, makita nato nga contradict siya sa pulong sa Ginoo. No, ang teaching sa hyper grace. If we claim we have no sin, we are calling God a liar. Ginatawag nato ang Ginoo nga bakakon siya and showing that His word has no place in our heart. Wala na jay luna sa kasing-kasing sa usa ka tawo ang pulong sa Ginoo. Mo kana ang teaching sa hyper grace. Ano man makaingon tag wala na iluna ang kasing-kasing sa ilang kasing-kasing ang pulong sa Ginoo, ginatawag nila nga liar ang Ginoo tungod kay wala gyud sila gapalo sa kamatuoran igsoon. Muna nga importante nga ma-follow nato ang kamatuoran, no? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Acts 3:9. Muna siya nga time igsoon na katong si Peter nagpray siya og usa ka bakol sa beautiful gate, no? And na-amaze kayo ang mga tao didto og gi-praise jud sila Peter ato nga time, but niingon si Peter nga dili na gikan sa kuha but si Jesus ang nag-ayo sa iya og kita kamo ang mga audience ato giingnan ni Peter nga nakasala kamo atubangan sa Dios, inyuhang gi-persecute si Jesus, no? Ug unsay gisulti sa mga tao ato igsuon, unsaon do nga mahimo silang maluwas. Ana si Peter, now repent of your sins and turn to God so that your sins may be wiped away. Now repent of your sins and turn to God so that your sins may be wiped away. So mo kani ang pagpanudlo ni Peter igsoon, which is sukwahi ni siya sa hyper grace na teaching. Dili gyud sila mo accept ani nga magpadayon ka og repent og muundang ka sa imong pagbuhat og sala igsoon. Kana ang teaching sa hyper grace. So ato ang i-counterfeit igsoon mahitungod sa pulong sa Ginoo. Repentance is not optional, it is a part of believer's life. Part yun na sa believer igsoon, nagaugat na sa imuha ang repentance. Once may experience nimo ang tinuod na grasya sa Ginoo, ang repentance is part na sa imuhang kinabuhi. God consistently required repentance before restoration. Kinsa ba'y na-restore daan diri nga wala nagrepent? Di ba? Kita tanan, nagrepent, magyud ta. Daghang kitag testimonial diri igsoon. Kitang tanan, naadyo'y testimony nga yun sa pag-usab sa Ginoo ang ilahang kinabuhi. Wala una, giusab sa Ginoo ilahang kinabuhi, tapos nagrepent sila. Dili siya unsa igsoon. Dili siya tawag niini. Ma-reconcile sa mind sa usa ka tawo. Naadyo'y una repentance and then restoration. Pero ang hyper grace nga teaching igsuon, wala joy repentance sa ilaha. One time event lang repentance. Og human ato, wala na dayon. Anakay license na magbuhat og sala og di na mo kailangan magrepent. Pero ang pulong sa Ginoo igsoon, gaingon kanato na now repent of your sins and turn to God so that your sins will be wiped away. In Proverbs 28:13, it says here, the people who conceal their sins will not prosper, but if they confess and turn from them, they will receive mercy. Ang usa daw ka tawo igsuon nga gatago-tago sa iyang sala, mag-justify, moingon siyang kaugalingon nga wala ko'y sala, taguan ako ni, o wala siya conviction igsuon, nga mo confess nga na sa Ginoo, dili gyud mag-prosper. Dili gyud mulambo ang kinabuhi igsoon. Wala may growing. Walay growing diha sa accountability, walay growing dinha sa obedience. But if a person may confess and turn their sins, they will receive mercy. But if they confess and turn from them, they will receive mercy. Naadyo'y kaluoy ang Ginoo igsoon. Pag once na muduol ta sa iya. Amen? God always required intentional obedience and accountability. Gina-required yun na sa Ginoo. Nga intentional ka nga mo-obey sa pulong sa Ginoo,
Dili mo pud ka maka-obey igsoon kung naalang ka diya, Lord. Unsaon ako pag-obey, Lord? Lord, mag-obey ko si mo, Lord, pero wala kay ginabuhat. Ang obedience igsoon, intentional gyud na siya. No, intentional gyud na siya ginabuhat sa usa ka believer, and naadyo tay accountability igsoon sa pagbuhat sa usa ka butang alang sa kahimayaan sa Dios. True grace produces a soft heart rather than hardening it. Pag once ma-experience nimo ang grasya sa Dios igsoon, ang tinuod na grasya maghatag kanimo og kasing-kasing nga humok. Dali na lang ka makaduol sa Ginoo igsoon kay gitanggal man sa Ginoo imong kasing-kasing nga tig-ah. Pag once na ma-experience nimo ana gani ang pulong sa Ginoo nga I will give you a heart of a flesh and I will take you the heart of the stone. I-change sa Ginoo atong kasing-kasing. Pag once na masayra nato igsoon or ma-experience nato ang tinuod na grasya ang atong kasing-kasing mabag-o. Mahumok siya igsoon. No, dili siya gahi nga pag once na nakabuhat og sala og mali igsoon naadyo'y pagpaubos nga na sa Ginoo. Ikaduha, true grace produces humility instead of rebellion. No, naadyo'y pagpaubos igsoon. O dili kay moingong ka, musukol na inoong ka si mong pastor. Gusto na inoong ka mahimong equal, mahimong equal na kay ngay kag equal power sa mong pastor. Wala ka kiyapi ana. Kalisod ana, lisod man na siya. O ikaw ba day nagtukod sa church, igo ra man ka ni follow. O ganito igsoon nga kailangan na kay accountability sa imuhang kaugalingon. Eh kung wala kay accountability igsoon, masig unsa na lang gyud imuhang pagabuhaton. Hindi ka makaingon na mali naman niya akong gibuhat. Wala man kay accountability, sumubuhat jud ka sa ingon. O makipag murag si unsa ba, Satan ba nga gusto nga mulabaw pag yun sa Ginoo. Gitambong na hinoon dito sa unsa? No, sa pit of hell si Satan. Naadyo siya sa ling room niya dito. Gikulong siya dito igsoon. So na kailangan igsoon pag once na may experience nimo ang tinuod na grasya sa Ginoo, naadyo pagpaubos. Pag naay rebuke duol sa Ginoo, Lord, pasaylo ako. Ayaw grabe personal raman kayo ang preaching, oy. Grabe igo raman kayo ko. Wala mo ko nangutana. Wala mo po minangutana sa inyo, igsoon, nagunsa niya mga struggles. Dili man na siya, kay ang balang espiritu may nag-set, ani. Naman na, every Sunday, igsoon, pag once makapaminaw ka preaching, mura na CCTV camera ang balay. Nakita man ni pastor, nakita man ni pastora. Ano igsoon, tinuod man na siya. Ngano man, tungod kay ga-follow man ta sa right na teaching. So naadyoy conviction, na ay pulong na mutusok sa tong kasing-kasing igsoon kay mao kanay makabag-o kanato. Pag once na bag-o ta or na-experience na to ang grasya sa Dios igsoon, naadyoy pagpaubos. Di jud ka musukol si muhang leader. Muduol jud ka sa Ginoo, Lord, pasaylo ako. Tabangi ko ani Lord. Amen. No, ikatulo, true grace produces or true grace brings repentance, not excuse for wrongdoing. Ang tinuod na grasya igsoon maghatag kanato og repentance. Dili sa excuse na magbuhat ta og mga daotang butang sa tuang kinabuhi. It's about maintaining the relationship with our God, no? Ikatulong punto nga atong pagastoryahan karon igsoon mahitungod sa hyper grace belief and mindset that must be exposed and defeated. Una, I have a license to sin because of grace. Mao kana mali kana nga tinuuhan. Ikaduha, I don't need to repent or be accountable. Ang ikatulo na mali na mindset igsoon sa usa ka hyper grace na teaching, it is okay to accept grace but reject the truth. Okay lang mo dawat og blessing. Ang lahi ani igsoon, many people today wants God's grace, His blessing, forgiveness, and favor, but I don't want His correction, truth, or conviction. Daghag tao igsoon na gusto lang sa grasya sa Ginoo. Mayngon tag blessing, dako kay amen. Mayngon tag forgiveness, amen. Ipasaylo jud kong daan sa Ginoo. Maskin pag mubuhat kong sala, sunod adlaw, ipasaylo na ko daan ana. Favor, amen. Pero diri sa sunod igsoon, dili mo dawat og correction, dili mo dawat unsa ang kamatuoran nga nahimutang sa Bible. Mo kani ang lie igsoon.
It's not okay to accept grace but reject the truth. Usa ka na sa teaching gihapon igsuon sa hyper grace. This mindset separates what God has joined together. It treats grace as comfort but truth as optional. Kani nga mindset igsuon is giseparate nila ang unsay gi-join together ni God. Tungod kay ang grasya lang gina-focus nila apan ang kamatuoran is optional na lang. Pwedeng dili, pwede pod na mo follow. Pero kadaghanan ani igsuon wala jud sila ga-follow unsa ang kamatuoran. Ang truth ani is Jesus is the perfect balance of grace and truth. He never separates forgiveness from transformation. Anya diri igsuon na si Jesus mao ang perpekto nga magbalance sa grasya o kamatuoran. Mo na nga dili pwede igsuon mo follow ka unsa sa Ginoo kung wala ka nag-follow unsa ang kamatuoran. Kung mo follow ka sa grace igsuon, dili pwede nga grasya lang imuhang i-follow. Grasya lang imuhang dawaton. Nya wala ang kamatuoran, dili na siya igsuon, dili siya mahimong perfect. Dili siya mahimong balance ang imuhang Christian walk igsuon. Pag once nga naga-follow ka kay Jesus igsuon, ang balance ani naga-follow ka sa grasya o naga-follow ka sa kamatuoran nga nahimutang sa pulong sa Dios. Amen? Even when He forgives, He commands people to leave sin behind and live with the truth. Ang Ginoo igsoon gahatag jud siya forgiveness apan na siya gikuman sa usa ka tawo igsoon nga mubiya sa pagbuhat og sala og mo follow unsa ang kamatuoran. In John 17:17 it says here, sanctify them by the truth, your word is truth. Dili ganahan ang hyper grace ani igsoon. Kaya di man sila gustong mo follow unsa ang kamatuoran. John 8:31 to 32 it says here, Jesus said to the people who believe in Him, you are truly my disciples if you remain faithful to my teachings and you know the truth and the truth will set you free. You are truly my disciples if you remain faithful to my teaching. Masay teaching ni Jesus sa Bible igsoon. Sin, repentance, holiness, righteousness. Nagyod na igsuon. Dili pwede igsuon nga gi-acknowledge nimo ang forgiveness pero wala nimo gi-acknowledge nga magrepent ka. Dili siya pwede igsuon tungod kay ang Ginoo is holy and righteous. Ana diri igsuon, you are truly my disciples if you remain faithful to my teaching and you know the truth and the truth will set you free. Pag once nga wala kang gapalo sa kamatuoran igsoon, wala jay kausaban si muhang kinabuhi. Muna nga, if we follow faithfully sa teaching ni Jesus igsoon, na jay kausaban. I-set free jud ta tungod kay nabasa nato ang kamatuoran. John 8:10 to 11 says here, then Jesus stood up again and said to the woman, where your accuser, didn't even one of them condemn you? No, Lord, she said. And Jesus said, neither do I. Go and sin no more. Muna siya nga tayo igsoon katong adulterous woman nga gusto i-stone to death. No? Pero na si Jesus didto. O unsa ang conversation nilang duha? Pagtindog ni Jesus, gingnan niya ang woman, where is your accuser? Didn't any one of them condemn you? No, Lord, she said. And Jesus said, neither do I. Go and sin no more. Si Jesus igsoon dili siya mo condemn sa pagbuhat og sala. Nalan siya ipabuhat kanato. Pag once nga realize nimo ang usa ka sala igsoon nga sala na siya, mo ni ang sulti ni Jesus igsoon. Go and sin no more. Muna gibutang sa Biblia igsoon. So against ni siya sa teaching sa hyper grace. Kaya ang hyper grace igsoon magpadayon ka sa pagbuhat og sala. Pero ang pulong sa Dios naga-contradict gayud unsay teaching sa hyper grace na teachers igsoon. Go and sin no more. Meaning ana igsoon, gusto ni Jesus na magpadayon ka sa imuhang kinabuhi nga nagasunod ka unsa ang kamatuoran. Jesus forgives but commands change. I-forgive sa Ginoo igsoon ang usa ka tawo nga muduol sa iya apan na siya ginakuman.
Go and sin no more. Naadyo'y change, igsoon. Naadyo'y transformation. Pag once na mo follow ka kay Jesus, rejecting the truth leads to destruction and distort righteousness. Ang pan-reject daw sa kamatuoran, igsoon, mag-lead na sa usa ka tawo og distraction. Og dili gyud siya maka-follow kung unsa ang tama. Same sa teaching sa hyper grace. Pag once na mo follow ang usa ka Kristohano o usa ka believer sa hyper grace na teaching igsoon, ang iyang kinabuhi di jud matarong. Dili gayud matarong. Tungod kay wala siya gasubay unsa ang kamatuoran. Amen. True grace produces, grace doesn't have a person unchanged, doesn't leave a person unchanged. It leads to a new life. Ang grasya sa Dios igsuon, dili kung naga-follow ka sa tinuod na grasya sa Ginoo, dili jud ka magpabilin nga dili ka mausab. Naadyoy kausaban bag-ong kinabuhi. Kung mabasa nato na sa writings ni Paul, igsuon, anyone who is in Christ is a new creation. The old has gone and the new has come. Naadyoy new life, igsuon, pag once na ma-experience nimo ang grasya sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. True grace produces, grace gives us the desire and strength to follow God's word, not ignore it. Ang grasya igsuon maghatag og desire kanato ug maghatag og kusog kanato igsuon nga mo follow ta unsa ang pulong sa Dios na himutang sa Bible. Dili nato ma-ignore igsuon. Pag once na ma-experience nato ang tinuod na grasya sa Ginoo. Grace leads us into truth, and truth brings freedom, not bondage to sin. Ang grasya igsoon maggiya kanato sa kamatuoran, ug ang kamatuoran maghatag nato og kagawasan sa bondage sa sala, sa mga gapo sa sala igsoon. Amen. So importante siya igsoon sa tuang kinabuhi nga masayra nato unsa ang tama, unsa ang mali. Unsa ang tama nga teaching igsuon. Ug pasalamat kaayo ta sa Ginoo sa atuang church sanctuary of worship. Gilid gyud ta sa Ginoo igsuon. Naabot ta diri sa church, gilid ta sa Ginoo sa tama nga pagpanudlo under sa care sa tuang pastors igsuon. Grasya na siya igsuon. Kay grabe kayo nagalaganap na kani nga pagpanudlo no sa tibuok dakbayan. Daghan jud nagatudlo ani igsuon. So atong nasayran no nga ang belief og mindset that must be exposed by and defeated igsoon karon adlaw pinaagi sa pagpanudlo sa mga hyper grace na teaching igsoon. So mo follow ta unsa ang kamatuoran ug mo follow ta sa grasya sa Ginoo kauban ang kamatuoran igsoon. Mo kini ang last verse nato kanong adlaw no? 2 Corinthians 5:10. It says here, we must all stand before Christ to be judged. We will each receive whatever we deserve for the good or evil we have done in this earthly body. Naadyo'y judgment day igsoon. We all know that God is gracious and merciful, but don't forget that He is holy and righteous God. Wala ni sa teaching sa hyper grace. God is gracious and merciful, tuldok. But sa tuwa igsuon, God is gracious and merciful, but God is gracious and merciful, apan nasayod pud kita nga ang Ginoo holy and righteous. Mo na nga kailangan ta mo barog sa kamatuoran igsuon ug i-defeat kini nga teaching. Naay judgment day igsuon. We must all stand before Christ to be judged, and we have an accountability before God. Naay paghukom igsoon mo atubang ta sa atubangan sa Ginoo ug i-judge ta niya. Naay paghukom igsoon nga tanan natong gibuhat nga ni sa kalibutan, either good or evil, we have done dinhi sa kalibutan igsoon adyo judgment day nga mahitabo. So let us follow the light doctrine that stand with the truth and is truly written in the Bible. Amen? No? We follow the truth igsoon kay importante kana
aron dili ta masalaag, dili ta magawas sa shippen sa Ginoo igsoon. I-follow na to unsa ang kamatuoran. Karon igsoon is gracious pa ang Ginoo. Gracious pa kayo ang Ginoo igsoon, merciful pa ang Ginoo, moabot ang adlaw nga mahimo na sang judge, wala na repentance ana ang adlaw igsoon. So i-follow na to unsa ang right teaching sa Bible. Word to remember, grace. Butangan na itong definition igsoon. God's grace is not a license to sin. Mabasa na ito na Romans 6, gitakal na ito na ganina. Grace does not excuse doing wrong. God's grace is not a license to sin. Our repentance is still required. Ga-required ang Bible igsoon og repentance. God call us to turn from sin. Accountability before God remain. Naagya pun tayo accountability igsoon. No? Sa tuang kinabuhi, sa tuang Christian walk, we will all stand before Christ. Letter C, Christ calls us to holiness and truth. Be holy, for I am holy. Ginatawag ta igsoon. Ana sa Ginoo. Letter E, equip to live a new life. Gitagaan ta og grasya sa Ginoo igsoon arong ma-transform ta pinaagi sa iyahang balaang espiritu. Amen? Amen. So let's pray. Let's come to God.